quality niya, no? Magpapakabit tayo na. Mas stabilize to. Siyempre mas ano na yun, 40 na yun. Hi guys! Welcome Ano ba back dat to my nakikita? channel. Ikaw? Tatawa. Hindi kahit yung daan. So yun guys, another day, another gastos na naman nga pala tayo at welcome sa ating gastos series. So today guys, magpapakabit tayo ng dashcam dito sa Dashcam Pro PH. At ang napili ko nga palang ipakabit ay yung DDPi Z60 dahil ito daw yung pinakamagandang dashcam nila dito. So nung una, dapat 70 my dashcam, A510 lang yung kukunin ko. Eh nakita ko tong DDPi Z60 which is konti na lang yung idadagdag mo, naka DDPi Z60 ka na. Kaya yung Z60 na lang yung kinuha ko. Ang maganda dito guys, meron na siyang libreng 64GB and re-installation na rin sila dito sa shop. Ang kinuha ko nga palang set ng DDPi ay yung may 4G na nakasama para anytime pwede ko siyang i-view. So, napaka-solid na specs nun para dito sa dashcam na to. So guys, hindi naman ma-avoid yung warranty nyo pagka ito yung pinalagay nyo. Usually, plug and play naman to pag walang kasamang 4G. And kahit naman may kasamang 4G, hindi naman siya mabuvoid kasi wala naman siyang wire splicing. Pero wala namang, hindi naman mabuvoid. Wala namang splicing sir, so magbubunot tayo ng fuse din salpak kasi may sarili na siyang fuse. Okay. Pero hindi mabuvoid yung Hindi warranty. naman mabuvoid warranty nyo yun sir. Kahit silipin pa ni Kasa yan. Okay. So ito guys, kailangan lang nilang irekta sa pinaka-fuse box ko kasi meron tayong in-avail sa kanila na 4G connectivity. So yung 4G connectivity na yun is meron siyang instant alert, remote control, and real-time remote viewing. So hindi kasi siya gagana kapag namatay siya. Pero don't worry guys, kasi safe naman din daw yun kahit na-erecta nila. Kasi once na ma-reach ng dashcam mo yung heat temperature niya, automatically na siyang mamamatay. De-demo na lang. Sino magde-demo? Si ma'am. May app na kayo sir. Meron na. Ano ba? Bali, 4 buttons lang siya sir, Okay. then hindi po siya touchscreen po. First button para kung gusto niyo po mag-review ng mga recorded files ni Dashcam, either sa Dashcam or sa phone niyo po gamit yung app. Then second, Ito di ba tama? yes po. Okay. Second button sir yung settings po ni Dashcam na pwede niyo rin siyang i-operate sa phone. Then third button, audio recording po ni Dashcam, pwede niyo po siyang i-on or off po. Then last button po kung gusto niyo change ng display screen, either front or back po. Tapos, pag ko-connect kayo sa phone sir, kailangan connected muna kayo sa Wi-Fi. ni Ito, Dashcam. dito. Yes po. Connected sa... Ay, sige. Bali, pag ko-connect kayo sir, punta muna kayong Wi-Fi settings po. Tapos yung Wi-Fi name di Dashcam sir, DDPi Z60 po. Ito po. Then default password niya po 12345678990. Naka-CarPlay kaya na sir? Oo, tanggalin ko muna. Sige po. Hindi sila pwede sabay sir. Okay. Nandiyan na rin yung live monitoring no? Apo. Sa app po. Sa app na rin. Yan. Tapos pag connected na sir, balik natin sa app. Okay. Then device with screen po. Tapos balik lang po ulit. Tapos pipindutin nyo to sir. Ayun. Bali, ayan po yung live view ni Dashcam, harap likod. Ito po yung pang switch ng screen. Tapos pwede nyo po Ah, siya ito. i-landscape. Ayan po yung likod. Ito po yung harap. Tapos back nyo lang po ulit. Pag magre-review po kayo ng files dito po sa albums, dyan po magsisave lahat ng na-record na file ni Dashcam. Then sa emergency video po, dyan po magsisave yung mga collision videos. Yung mga file na nandyan sir, nakalock po yung file niya, hindi siya kasama sa automatic na di-delete kapag Okay. napuno yung SD card. Pero yung mga nandito sa record videos po, auto-delete po siya Auto-delete. once mapuno. Ano siya? Parang loop Apo, na siya. loop recording siya sir.
Tapos, settings sir, ito po. Yan po lahat. Yung dara sir, naka-set na siya. Tapos yung sa capture sensitivity po sa driving. Pagka yung gumagalaw mo. Apo. Pero low lang siya lagi sir sa driving. Kasi pagka naka-high po, onting lubak lang po, i-record niya agad as I-record collision. Tapos sa parking monitoring naman sir, bali may tatlong option po dito. Everyday nyo po ginagamit yung sasakyan. Halos everyday naman. Ayan. May option kasi sir na 24 hours recording. Pero disadvantage niya po, nakaka-drain ang battery ng sasakyan. Pag di nyo everyday ginagamit yung car. Malakas po siya mag-consume ng battery. Tapos yung isang So dapat kung di ko siya magagamit ng everyday, anong settings ang eto dapat? po, may sleep mode sir. Magre-record lang siya pag naka-park kapag may collision po. Tapos etong tatlo po, naka 24 hours siya. Ito yung pinaka-safe sir kung gusto nyo mag 24 hours recording. Kasi ito po, once na-reach na ni dashcam yung high temp niya, yung init ng dashcam, mamamatay na siya automatic para hindi ma-drain yung battery ng sasakyan. Okay. Then, ito yung battery protection sir, dapat naka 12.4 po. Safe naman siya kahit pa paano sa ano. Pag hindi nyo everyday ginagamit yung sasakyan sir, baka de-drain. So dapat yun lang talaga yung AOV Apo. lang. Tapos, parking monitoring duration, pwedeng 12 hours, 24 hours, or 48 hours. Tapos, sir, kapag may SIM card na po kayo, i-insert nyo po siya dun sa tinuro naman po sa inyo. Hindi to. Apo. Yun lang. Parang sa phone lang po, inject nyo lang po siya. Then, kailangan nyo mag-sign in dito, sir, mag-register Register. dito. Gamit email account. Tapos, lalabas na po yung function ng 4G dito. Remote viewing, tas find vehicle. Tapos, sir, kapag i-remote viewing nyo po siya, kailangan nyo authorize yung device. Lalabas naman po siya. Tapos, kailangan kapag, kunyari malayo na po kayo, tapos magre-remote viewing kayo, kailangan may data rin kayo or wifi po. Bukod sa load ng wifi. Okay. May takip. Okay na guys, nilagay na. Sheesh. Dashcam na. Tapos, okay, tapos na kaming magpakabit ng dashcam. CCTV sana babangin. So yun guys, so far naman happy naman kami ng aking misis sa bagong kabit na dashcam. Kitang-kita nyo naman yung ngiti sa aking misis. Hindi ko na lang sinabi yung eksaktong presyo ng dashcam kasi baka mapawi yung mga ngiti niya. Ito nga pala guys yung sample clip ng DD5 Z60 natin. As you can see, 4K resolution na siya. Sobrang linaw niya, lalo na kapag ka-light. And ito naman yung sample clip nung rear camera niya. And malinaw pa rin siya. So 1080p resolution siya. Okay pa rin naman kahit na 1080p lang yung nasa likod. And ito pala yung sample clip dashcam natin, front and rear, kapag gabi na. Sulit naman siya sa presyo niya kasi kasi malinaw and kitang-kita mo talaga yung mga plate number nung nasa likod mo or kahit na nasa harap mo. So tara guys, pakita ko nga pala yung pinaka-favorite feature ko ng DT5 C60. So download ka lang sa Google Store or Play Store. And pag na-download mo na yon, punta ka lang sa app, makikita mo dito yung remote viewing, makikita mo real-time yung sasakyan mo, harap, likod. So meron siyang collision alert na may pag tumama lang sa sasakyan mo or nagalaw yung sasakyan mo may mag-notify sa app mo na may unusual event na notification sa app mo. So, yun guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, just click like and subscribe ka na rin sa YouTube channel ko.